Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, just in, matindi ang bookingan sa palasyo. Senator Bato kumalas na, mabigat ang paratang Tampa PBBM. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Si Pangulong Marcos po kumurap dito po sa hamon ni Senator Bato na sinasabi niya na magpakalalaki ka. Sabihin mo talaga kung ano talagang ICC. Ito ba ay welcome sa Pilipinas? Ito ba ay ipinag-uutos nyo na ba na kami ipakulong talaga? Yan po ang matinding hamon ni Senator Bato. At na bago po ang tono, no? At tayo po ay nagduda nung pong naglabas na yung House of Representatives ng resolution na gustong papasukin yung ICC. At ito po, nung pagkatapos po ng resolution, iba na po sinasabi ng ating Pangulo. Di ba? Ano na po yung sinasabi ng ating Pangulo? Ito na po yung sinasabi niya, pag-aaralan na. Mula po sa wala silang jurisdiction, mula po sa hindi tayo makikipagtulungan, bigla pong sinabi ng Pangulo na pag-aaralan na. In fact, napakarami pong mga vlogger at mga supporter ni PBBM na nagsasalita na papasukin na yan. Ano ba kinatatakot? Kung walang kinatatakot, di papasukin. O ngayon po, tapos sunod-sunod po yan . Sinabi po ni Roque, hindi naman po nila mapabulaanan, wala pong nagsasabi na nagsisinungaling si Roque. No, sinabi po ni Roque na narito na yung ICC. At sinigundahan pa po yan nito ni Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, no, na nagsabi na yung ICC po ay nag-iimbestiga na, malapit na ang imbestiga. Nagdidiwang po kayo lahat . Yung mga supporter ni BBM nagdidiwa, malapit na magkaroon ng katarungan, mga ganun. Di ba? May mga warrant of arrest pa. Doon po nag-react si Senator Bato. Dahil po before nito, sinasabi po ni Senator Bato na nagkausap sila. Sinabi po ni Senator Bato kasi puta kalat na, na-arrestoy na sila . In fact, kinote niya si Trillanes, no? Kaya sabi niya, walang saksakan sa likod. Para alam namin, magpakalalaki ka. Pangulong Marcos, sabihin mo talaga sa amin kung pinapasok mo ba o hindi. Yan po yung topic natin kagabi. No? Be man enough, no? Na wala na paligoy-ligoy, wala na saksakan sa likod. Yan po talaga yung totoo. Ngayon pong umaga, medyo nanginginig-nginig pa po si Pangulong Marcos nang sinasagot niya yung mga reporter. Eto na po, no? Balik na naman tayo sa no to ICC. Ayan yun . Ayan, no? Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Ang linaw po nito . I do not consider, ulitin ko lang, I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Okay. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. So, yan po ang paninindigan no, ng ating mahal na Pangulong PBBM. Yan . Pero ang nakakapagtaka lang mga karibin natin, kung bakit ganito naman ang nangyayari no, sa Kongreso. Yun nga po nakakapagtaka po. Yun nga, sinasabi nga po ng iba, ano ba talaga ang hawak no, ni Speaker Romualdez at kayang-kaya niyang tuligsain. Si PBBM, yung mga desisyon ni PBBM, kayang-kaya niyang ikontra, di ba? Yung mga desisyon. Ano daw po ang hawak ni Speaker Romualdez laban kay PBBM, no? Yan nga po sinasabi ni Atty. Harry Roque. Ano man yang hawak ni Speaker Romualdez laban po sa iyo PBBM. Wag ka pong mag-alala. Nasa likod mo ang taong bayan, sabi po ni Atty. Harry Roque. Kasi po, nakakapagtaka na talaga.
halos lahat po ng desisyon ni PBBM may kinukontra po, no? At the end of the day, parang mas nasusunod pa itong si Speaker Romualdez. Nako talaga. Sinasabi nga ng iba, di ba? Hindi naman si Speaker ang ibinuto nating presidente. Bakit siya ang parang mas nasusunod, no? Yung mga desisyon niya kaysa dito kay President Bongbong Marcos Jr. In fact, binabantayan namin sila, making sure. Dito po ako nagiba, no? Binabantayan namin sila. Ibig sabihin, narito na sila. And in fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Yan po. Ako sa tingin ko, no? Ito po sa tingin ko, ito po yung direct reaction niya dito sa matigas na pahayag ni, kasi tindi na mga binitawan ni Senator Bato. Para alam namin kung anong susunod namin ikikilos. Hindi po sinabi ni Senator Bato na pag pinapasok nyo talaga yung ICC, magtatago kami o kami ay kung ano, para malaman namin kung ano yung susunod naming ikikilos. Alam niyo po, bat-bat po ng atake ngayon, no, si Pangulong Marcos. Hindi naman po yan, kagagawan din po nila yan. Kasi, alam nyo, in fairness, napakaswerte po ng Pangulong ito. Wala pa po tayong major na mga bagyo, wala pa tayong major na mga sakuna, wala pong pandemya, no? Ang nakakabwisit yung mga tauhan nyo eh. Pangulong Marcos, lalo na yung kamag-anak incorporated nyo na dahilan talaga ng lahat ng kaguluhan. Alam niyo po kung kayo talaga mga loyalist, mga Marcos, sa mga Marcos loyalist po, maraming Marcos loyalist pa dito eh. Alam niyo sa totoo lang, no? Magtapatan tayo. Alam niyo naman kung sino sumisira sa mga Marcos ngayon. Kung ipagtatanggol niyo pa rin yung sumisira sa mga Marcos, talagang ganyan. Di ba? Alam niyo na walang kaguluhan na to kung hindi dahil diyan sa mga sumisira sa Marcos loyalist kayo. Sabi nga ni Senator Amy, hindi naman Marcos yan. Oh. Yun po, yung hindi Marcos na pinagtatanggol ng mga Marcos loyalist, yun mismo sumisira sa mga Marcos. Simple-simple lang po, lahat po yan nagugat. Ito ang pinaka wish nyo to nung araw eh. Nung nagka-unit team, gusto nyo na kagad biyakin dahil wala kayong tiwala sa mga Duterte. Ayaw nyo maging presidente si Sara sa 2028. Gusto nyo kagad tablahin. Di ba ito yung wish nyo? Yung magkabitak na yung unit team. Huwag kayong mag-wish ng mga alanganin. Ngayon nyo na-realize, no, na yung pinakamalakas ninyong kaalyansa, tinabla ninyo yung mga Duterte. Ngayon, hirap na hirap kayo. Atake kayo kabi-kabila. Nagtataka kayo siguro kung bakit kayo atake kabi-kabila. Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tatablahin nyo, anong klaseng pamumulitika yan? Yan po ay very amateur. Hindi po gagawin ng mga Marcos yan. Tignan nyo si Aimee, yan, matalinong Marcos. Pero yung mga Romualdez na wala namang, buhat nung nagsimula, kailan ba nakilala yung mga Romualdez nung naging asawa ni Marcos? Magtapatan tayo. Nung napangasawa ni Imelda si Marcos, doon lang po, hindi katulad ng mga Marcos, mula tatay, talagang politiko. Okay. Sa totoo lang po, yung kamag-anak incorporated, parang bigay na yan. Putya, huwag nyo sabihin kaya nananalo yan dahil hindi sa Romualdez, dyan sa lugar nila. Okay. Kaso, it's too late eh. Tinablan nyo na eh. Para kanino? Tinablan nyo si Sara Duterte para kay sino? Kunwari, para kay Franz, di ba? Pinagtanggol nyo si Franz Castro, ipinagpalit nyo si Franz Castro kay Sara Duterte. Wala pa, ilang buwan pa lang, nirarally na kayo ni Franz Castro. Sino nagrarally ngayon sa Batasang Pambansa, sa Congress? Si Franz Castro. Siya yung namumuno ngayon na rally laban sa inyo. Laban sa Kongreso na nagsusulong ng tsa-tsa. Hindi kayo marunong pumili, hindi nyo kayang i-appreciate yung mga kakampi nyo. Napakasama po ng manalo lang kayo, tablahin nyo na yung pinakakakampi nyo. Putya, kung tutuusin nga ako ngayon ko lang sasabihin to baka nga yan talaga nagpanalo sa inyo yung mga Duterte. Tapos nanalo lang kayo, tablahan na. O asan na ngayon yung mga ano nyo? Di mayat-maya kayo ngayon. Mayat-maya kayong kabado sa mga militar, kabado sa kung kanino, yung mga pinagtiwalaan nyo. Putya, anytime. Nakita nyo na yung mga dilawan? Anytime. Naghihintay lang yan na tirahin din kayo. Pinagpalit nyo yung mga dilawan kakamping sa mga Duterte. Ang mga Duterte, makikipagpatayan para sa inyo. Asan na ngayon? Pinagpalit nyo yung mga dilawan kakamping tsaka makabayan black. Puta, anytime, titirahin din kayo. Yan ang katotohanan. Real talk po tayo. Kagagawan nyo rin yan. Yang hindi kayo matatag ngayon. Tignan nyo nga yung mga vlogger nyo. Tarantan-taranta.
Mga welcome na niyan yung ICC. Welcome na ICC. Yeah, makukulong ka na, Duterte. Awasan na ngayon. Bumaliktad kayo ngayon. Nanggigil na si Bato. Wala tayo. Huwag tayo magsaksakan sa likod. Alam mo yung mga PMAyer, katulad ni Bato, no? Mga ano po yan, kabalyero po yan, no? Yung ano po yan, yung mga ginoo. Sa kanila, ang salita, parang pagtataga sa bato. Hindi naman po tinawag na bato yan dahil lalamya-lamya eh. Hindi ba na-realize kung bakit bato ang pangalan yan? Hindi yan tinawag na bato dahil malamyang tao. Nakita niyo lang siguro na patawa-patawa lang. Si Duterte, aasahan si Bato kung sa tingin niyo lalamya-lamya. Na ano kayo ni Bato, na-real to kayo. Magtapat ka, magpakalalaki ka, sabihin mo sa amin kung papapasukin mo yung ICC o hindi. Okay na yan. Kayo na nagpanalo kay Duterte. Sige. Alam niyo po, performance po yung sinusukat ng tao. Marami po nanalo. Si Pinoy nanalo. Kumusta ang performance ni Pinoy? Wala. Si Erap nanalo. Kumusta performance? Si Cory, binoto. Binoto lang hindi nanalo. Kumusta ang performance? Sa performance kayo magbatay. Kahit na, totoo naman nanalo si Marcos. Eh. Ito si Bongbong. In fact, siya po pinakamaraming tinambak sa kalaban. Wala pa kalahati. Si Bongbong Marcos po ngayon, ang anong tawag dan, yung majority president, sila ni Sara Duterte. So yan mga karabin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Ha? Oh,